Isang araw at isang gabi naming tinahak ang Santo Niño. First landing natin sa Santo Niño Island. Isang island town sa Western Samar na halos hindi na napupuntahan ng mga turista. Matagal ko nang naririnig ang lugar na ito, pero ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong makaapak dito. Sinuyod namin ang kalsada gamit ang bisikleta mula umaga hanggang gabi, kahit may lagnat at mabigat ang pakiramdam. Pero nilalagnat ako par. Sa barangay Kabungaan, natulog kami sa labas ng Suba Beach. Niyakap ang lamig ng simoy ng hangin mula sa dagat hanggang magdamagan. Kinabukasan, inakyat namin ang pinakamataas na bahagi ng isla at nasilayan ang napakagandang tanawin. Doon rin namin nakasama ang mga bagong kakilala mula sa grupo ng New Rizal's Jerusalem Foundation Incorporation o kilala bilang mga Rizalista. Kung hindi nyo pa ito napapanood, pwede nyo balikan ang previous upload ko. Doon nyo makikita ang buong istorya ng Santo Niño Island. Dito nagtapos ang unang episode ng aming island hopping series sa mga isla ng Samar na marahil ay hindi nyo pa rin nararating o nasilayan man lang. Pagkatapos dito, tumawid kami patungong Almagro Island, katabi ng Santo Niño. Layunin din namin na ikutin ang buong circumferential road gamit pa rin ang bisikleta. Pero alam namin na hindi ito magiging madali dahil kalahati lamang ng isla ang may kalsadang konkreto, habang ang natitirang bahagi ay masukal, matarik at halos wala ng bakas ng daan. Binisita din namin ang mga komunidad na nasasakupan ng bayan. At nagtapos ang aming adventure sa isang napakagandang maliit na isla na tila nakatago sa gitna ng karagatan. Tara, samahan nyo kami tuklasin ang mga isla ng Samar at alamin kung bakit ang Pilipinas ay tunay na kahanga-hanga. Ay, bike. Dito kami dumaong sa Barangay Talahid, ang pinakamalapit na barangay mula sa Santo Niño Island. Mainit kaming tinanggap ng mga taga rito at pinatuloy sa Barangay Hall. Dahil hapon na nang makarating kami sa Almagro, ipinagpaliban muna namin ang pagbibisikleta. Isa rin itong pagkakataon upang makabawi sa bigat ng karamdaman, magpahinga, mag-ipon ng lakas at kumain. Sisimula ng session namin. Nandito na si Barangay Captain. Barangay Captain Juni. Tatakbo ka pa ba uli or mag-ano ka lang, magbabike ka na lang? Bike ka na, ganda ba? Walang problema. Sino marunong sumisid? Ikaw, sumisisid ka? Ikaw, naliligo kay dagat? Ah. Pinutay mo yan eh. Ha? Oo, pinutay mo yan eh. Uy, akon! Kinagabihan, uling ipinamalas ng mga taga Almagro ang kanilang kabutihang loob nang kami ay patuloyin ni Barangay Captain Rolin Trinidad at ng kanyang asawa sa kanilang tahanan. Dito na rin kami nagpalipas ng gabi upang makapaghanda sa hamon ng susunod na araw, ang pag-ikot sa buong isla gamit ang bisikleta. Maliban sa proper town at ilang barangay, limitado ang supply ng kuryente sa Almagro. Yung ibang mga barangay, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi lang ang kuryente nila. Isa itong malaking hamon para sa mga negosyante, lalo na kung ang kanilang kabuhayan ay nangangailangan ng maayos na pagpreserba ng produkto gamit ang kuryente. Kaya imbis na inasahan naming makakatikim kami ng sariwang isda sa isla, 3 araw kaming napurga ng manok. Hindi pala ganun kadaling makabili ng isda rito dahil karamihan ay agad dinadala sa ibang lugar. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakulangan ng yelo, bunga ng limitadong supply ng kuryente. Kung mahilig kayo sa outdoor gaya ng camping, car camping, motocamping at iba pang mga outdoor activities, o madalas naman kayong makaranas ng power outage o limitado ang kuryente sa lugar ninyo, lalo na sa mga isla, perfect sa inyo itong produkto ng Bluity. Para kasi itong silent generator na kaya magpaandar ng appliances up to 700 watts. Kung interesado kayo, i-check nyo ang link na nakapin sa comment section o sa description ng video ito. Okay, alas 5 ng umaga. Maliwanag na yun alas 5. Tapos yung buwan hindi pa na.
Pinta kasi. Habang naghahanda kami ng aming mga bisikleta, naabutan kami ng mga nagpipinta kasi ng barangay. Oo, babay ka kami par. Mula dito sa Barangay Talahid. Papunta kami ng Costa Rica siguro. May nagpipinta kasi pa dito, nabutan na kami. Di pwede mapapicture. Apil mo sa... Apil mo sa... Deo, masag ka na. Kadi kami. Oh, dyan may tabay, dili. May tabay. Sagkaon. Oo. Kadi kami. Good morning. Pinanaan niyo ba? Kagabi? Kahit may bulan? Magkano man ganyan? Mulmul, pikoy. Ito yung bahay nyo? Ayos. Nakadali, marami, kagabi. Dito na kami nagsimula sa Barangay Talahid. Hindi ito ang unang bisis na napuntahan namin ang isla. Noong nakaraang linggo lamang sinubukan naming ikutin ito. Ngunit dahil sa kakapusan ng oras, hanggang Barangay Lunang lang kami, ang karatig barangay ng Talahid. Doon pa nga nahulog sa dagat sa may pantalan ang isa naming bisikleta. Ngayon muli susubukan naming tapusin ang pag-iikot. Ngunit sa pagkakataong ito ay dadaan kami ng counterclockwise hanggang marating namin ang bayan ng Almagro at pabalik dito sa may Barangay Talahid. Umaabot sa humigit kumulang 28 kilometers ang haba ng kadalang kalsada dito, kasama na ang mga trail at mga masusukal na daan. Mga location ng kalsada nila, ang mga barangay nasa coastal. Tapos yung kalsada nito nasa taas. Nagumpisa kami sa isang konkretong kalsada at ang target ay makarating agad sa Barangay Costa Rica. Ngunit dito na rin natapos ang maayos na daan. Pagkalampas, sinalubong na kami ng makikitid na trail at makakapal na masukal na daan bago pa man marating ang aming destinasyon. Ito na, ang dulo. Amon ay ini. Ayun ni Kuya Juni. Pero ayon sa aming napag-alaman pa, na open na daw ito, palibot, graded na or na bulldoze na. Kaya lang sa yung kalahati nito ay hindi pa natrabaho kaya bumalik. Yung iba nag-landslide. Dagdag pa rito ang bigat ng aking karamdaman at matinding init ng araw na lalong nagbigay hamon sa bawat pedal ng bisikleta. Ready na. Malapit na. Hindi na kumakagat yung tinga dito. Simplang ako. Hindi naman masyado, ano lang, sumagka lang dyan. Para sigurado. Ano maning pa? Yung kabilang may arko, yung kabilang arko. Akyat pa kayo dyan, maglakad na lang kayo. Barangay Hall. Kabila. Aw. Ah, ito. Yung puti, yung puti. Pagkalapit lang yan. Sa dagat at bundok, ako'y lalakbay. Papa. Sa lugar Almagro. Doon sa Kirikiti. Ah, Kirikiti. Ayun, ikaw yun ang may-ari ng bangka. Ikaw di ay ito. Isos. Ikaw mamun. Perlito. Sige po. Mamayang gabi, kung sakali dito kami matulog, pwede, ano? Pwede po. Sige po. Aray ko. Aray ko. Bago pa namin marating ang kasunod na barangay, nadaanan muna namin ang isang maliit na farm. Salvador. Taga ano ko, doon sa harap ng slash, taga Pulan. Ah, lang ganda. Ganda rin. Nasa ano kayo? Nasa mataas. Halo na dalawang paa. Wala. Ay, hirap nga pala talaga dito para. Ay ko. Nakakapagod din bumaba. Ay! Sunod na narating namin ang Barangay San Isidro. Ito na yung barangay San Isidro sa baba. Tapos ito yung daan nila, hagdan. Ganda pa dito, hagdan. Langgam. Langgam. Hindi ko alam. Maliit. Morning, te. Anong barangay? Anong barangay ito? San Isidro? Isa lang, dalawa. Isa lang to. Isa lang. Ay, isa lang. Doon sa kabila, mayroon na naman. Baras. Ah, baras. Baras. Naglibot?
Kadin man day mo ya. Katbalogan o liti, palo. Ah, mo day Bisaya pud niyo. La kalisod sa yung pagkuan kay di pa na dia kasada. Ang sarot ko. Kurong. Basta kurong. Panday ni pagdako, panday. Nanay si Rocho. Panday po nagtatay ana. Sige panday sa mong gamayng bahay. Luksungon po kayo. Alas 10:30 na nang marating namin ang barangay San Isidro. Karamihan sa mga barangay dito ay hinahati sa dalawa, kagaya ng Costa Rica 1 at 2, at maging iba pang lugar na aming maddaanan. Ngunit ang San Isidro ay maliit lamang at buo bilang isang barangay. Sa gilid nito ay may munting beach na pwedeng paliguan. Isang tanawin na para sa mga turista ay nakakaakit na, ngunit para sa mga residente rito ay bahagi na ito ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Ha? Bukog ba? Bukog. Yung kainin yung bukog. Yung buto ng manok. Pagka-delikado. Ah, oo. Di naman ako nagmumukbang. Kayong wak-wak. Wang-wang. Medyo maganda yung daan dito. Kahit libon, kahit nakukal. Unlike sa kanina, puro bato. Pero makakapag-pili ka naman dito. Mambutas baka ma-shoot ka. Aray ko. Dami kong pipigil. May simento na. Ayos, ayos. Good news. Hindi nga madali yung daanan dito, pero sa kasunod daw ng mga barangay may mga kalsada na. High school siguro ito kay mataas. Ito, Maras Elementary High School. Deep pool sila dito. Iba yung sasabutan nila. Ba't kulay kuan? Sabaw ng kinason. Dahil sa ulan, ano? Ganun din dito. So, ito yung hirap sa tubig sila dito, no? Running water, spring water yung pinagkukunan ng lunang hanggang sa may talahil. So, ibang mga barangay, mga ano sila, bomba dito naman, deep fill yung karamihan. Masisigip na skin dito din, bago makalagos. Hello kuya, good morning. Uy, alo, oh. Baras. Good morning po. Dito ba si Barangay Captain? Albayo. Ala, sinong duty ngayon dito? Anoy! Paalam lang ba? Konsyel? Gano'n lang kami, magpaalam lang, video lang ba? Ganda ng pantalan nyo bagong gawa. Electric pantalan Yung doon nila malapad. Mayroon pa dito, puro lambat. Ito yung gusto ko na pantalan, nakahagdan ba? Hindi mahirap magbaba, mag-akyat ng dala. Ang ganda Silangan ng Visayas, isang paraiso, lunti ang kabundukan, dagat na asul na kristal, sa mga baybayin, alon ay sumasayaw. Napasama na kami sa Marjon, GC. Yung natalikod Jubin. Masukal talaga yung daan dito par. Huwag nyo nang uulitin to Kaisa na lang. Baka nakita mo na yung bike na nahulog. Ito yun. Nahulog sa dagat. Pasado alas 9 na nang magpatuloy kami sa aming pagpipidal. Akala namin wala nang trail patungo sa kasunod na barangay, kaya nagpasama na kami sa mga ilang taga Maras-Baras. Ngunit laking gulat namin na mayroon pa palang daan dito. Maganda rin sa isang banda dahil nagkaroon kami ng makasama at makausap habang tinatahak ang masukal na trail patungo sa Barangay Bakhaw, hanggang sa marating namin ang bahagi na may simentado ng kalsada. Mapalapit na sa may Barangay Bakhaw, may simento na papunta doon sa barangay nila. Tsaka mayroon dito mga kindi-kindi walang hinog. Downhill now. Murang ka, Jod. Gaya gaon, Jod ka. Yeah. Range pala ito. Pang-pang. Wow! Amazing! Ganda, no? Ayan, tagapulan. Ang tagapulan. Ayan. Uy, dito na tayo sa kabila. Tagapulan na. Kung pambot dito. Tika ngayon barangay, pero siguro mga 40 minutes. Nako, ang taas. Pang-pang man Kawate. Kawate. Kamuti. Kawate. Gikawat na kamuti. Ito. Ayos. Woo!
Laka. Pagtaas dito. Sobrang taas. Taas! Dahan-dahan, dahan-dahan. Wala akong preno. Wala akong preno. Ngunit sobrang tarik nito kaya't delikado kung ipipilit kong magbisikleta. Mahina na rin ang preno ng aking bisikleta kaya minabuti ko na lamang na maglakad. Umabot ako sa bahagi ng kalsada na may nakaharang ng malaking bato sa gitna. Dito ako nagpasamantalang tumigil at nagpa-picture habang ang aking mga kasama ay nauna nang natuloy patungo sa Barangay Bakhaw. Kung diretso sa baba yan, ang daming mamamatay niya. Tatamaan. Bahay yan dyan sa baba. Buti hindi dumiretso. Yung iba dumiretso. Para dito namin sa Bakhaw, ang ganda dito. Lawak ng mga taniman. So, may building, nagawa hospital yata to. Ang ganda rin yung piernal dito, yung pantalan. Nakikita ko. May diyan sa overpass. Yun, timing. Pagdating namin ng Barangay Bakhaw, nag-ikot kami agad para bumili ng isda para pananghalian. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, wala kaming makita. Ang naisip ko tuloy, baka manok na naman ang ulam namin. Parang tubuan na nga kami ng pakpak sa kakakain ng manok. Pero sa hindi namin inaasahan, may dalawang mag-asawa na buong pusong nagalok sa amin ng tanghalian sa kanilang simpleng tahanan. Ito ang bahay ni Nanay Auring at Tatay Roger. Oo, tinuod na yung istorya kaya bisag English na kasabot ko. Oo. Nakasabot mo na kasi ako. Isang masiyahin si Nanay Auring pero sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang napaluha. Wala ko makaisip. Umiyak si nanay, oh. Okay na, Nay. At least, Nay. Dahil sa tuwa niya, nagkaroon siya ng bisita na katulad sa amin. Sa simpleng hapag at payak na pamumuhay, dama namin ang tunay na yaman ng isang tao, ang pusong marunong magbahagi kahit sa gitna ng kakulangan. Maraming salamat Tatay Roger at Nanay Auring. Sa gitna ng aming paglalakbay, kahit wala kaming kakilala, nakatagpo kami ng mga taong may busilak na kalooban. Dahil sa kanilang kabutihan, imbis na manok, gulay ang naihain sa aming hapag. Namaw na din na. Mau gud ang pakusog sa mga Nay karon ta daw makapidal ko. Di ba nga ako nakita nun? Oh, di wala pa gani ka. Nay, wala pa gani ka kakakita sa Pinakagwapo. Pinakagwapo Nay. Salawa. Iingon baya ko, nalipay ako. Hindi ko akalain na darating kayo ngayong araw na to. Unexpected visitor, Oh, no? tanawa Nay. Pasalamat gud mi Nay. Tana tamo, wala ko makaisip. Umiyak si nanay, oh. Okay na, Nay. At least, Nay, kalipay niya to. Makita mga gwapa, Nay. Mga gwapo. Nagkita mga gwapo. Diin ba mo? Diin ba mo nag-isti nga barangay sa Talahit? Nakakauna mo. Wala pa. Uy, Ako, kay ningon doon. Sige. Ay, magkabla ka. Kay pagkano na mo. Yung bisita pagdungag. Kaya mula dito sa may Barangay Bakhaw, i-Life Print TV na yan. Sa paglalakbay dala ang aking lens, hinahanap ang ganda na di pa natutunton. Sa Visayas man o sa buong bayan, mga lihim ng daigdig aking tuklasin. Bundok, talon, dagat at kuweba, mga lugar na di pa nadadala sa kamera. Ipapakita sa mundo ang hiwaga ng Pilipinas na puno ng biyaya. Ito ang Life Print TV, aking misyon, ipakita ang ganda ng ating nasyon. Sa bawat paglalakbay, sa bawat galaw, mga di pa nadidiskubre, aking matatanaw. Ang pangalan mo, sir? Fibro. Fibro? Konsyal ka din, Dili, Teacher? Salamat, sir, ha? Salamat. Salamat din sa pagbisita. Oo. Juven. Ay, Juven. MVP pala to. Tay,
Kami, thank you. Junmar, Almar Jun. Mag-aalas 2 na nang muli kaming pumadyak mula Bakhaw patungo sa kasunod na barangay, ang Ginansan. Dahil medyo magkalapit lang ang dalawang lugar, hindi agad kami nagtagal at narating namin ang barangay. End of the concrete road. Sa kanunay namong bisita ba sa mga Bisayang lugar dito sa Samar, nakakaton na gyud ko gamay sa Bisaya. Busa nagpasalamat gyud mi ug ayo sa mga taga Almagro Samar, sa mga taga Santo Niño, kining mga islaha ba dito sa Samar na nag-welcome sa amo. Nami bar. Ikapoy mangko paningot pagani. Dito na sa aming ginsanan. Hagan. Mag-aalas 3 na nang marating namin ang Ginansan. Kagaya ng ibang lugar sa isla, nahahati rin ito sa dalawang barangay, ang Ginansan at Mabuhay. Pagkarating namin, saglit kaming nagpahinga, nag-hydrate at kumuha ng drone shots. Katong duwa. Di na duwa. Kalubay Ako na yun, dun sa Ginansan, nagpalipad din yan. Oh, papak ko sa Tara, magic. Magic. Bawa natin. Layo ko, layo. Ako power. Power. Oh, tago ko. Wala. Oh, ano magic? Sa bawat dahon na sumasayaw, hanging sariway yumayakap sa atin, bughaw na langit. Pagkatapos dito ay agad rin kaming nagpatuloy patungo sa kasunod na komunidad. Target naming makarating sa Barangay Biasong bago patuluyang lamunin ng dilim ang liwanag. Malapit na kami sa Emilda. Pagkatapos ng Emilda, Biasong na. Kaya lang, sobrang napakasukal ng daan. Daanan ito ng mga estudyante kapag nagpupunta sa mga ibang barangay, pag nag-aaral. Ngayon, sobrang sukal na. Hindi kaya tayo labi ko. Olo, labi. Uy. Sinura kami sa Emilda. Itong pantalan. Hala, yun ang pantalan nyo. Galing pa sa Kalbayan, kuya. Ganda rin yung pantalan. Project ba ito ng DPD site? Nandito na kami sa Pikas Dulo. Sa Pikas ng Dulo? Nandito na kami sa Pikas ng Dulo. Ay, ang ganda ng pantalan nila. Dong, ito ako. Lino, dami isda sir. Yung mga isda ko nakita, ang dami. Duraan. Mas maganda yun. Melda. Kahit mukhang man na. Walang 2 oras. Mga 2 ata. Lakad lang yan. Pabayan. Mula dito? Oo, galing kami doon sa kanina. Dito na kami sa kanilang main barangay ng Imelda. Ayun, eskwelahan na doon. Ganda ng tubig nila. Lino. Harap mag-snorkel. Sa bawat paglalakbay, dala ang aking lens, hinahanap ang ganda na di pa natutunton. Sa Visayas man o sa buong bayan, mga lihim ng daigdig aking tuklasin. Bundok, talon, dagat at kuweba, mga lugar na di pa nadadala sa kamera. Ipapakita sa mundo ang hiwaga ng Pilipinas na puno ng biyaya. Ito
Halos palubog na ang araw nang tuluyan kaming makarating sa Barangay Biasong. Sakto lang sa target naming oras. Ito ang huling barangay na nadaanan namin bago magdilim. Nahahati rin ito sa dalawang bahagi. Sa lugar na ito rin kami nung unang dumaong nung nasiraan kami sa unang pagpunta namin sa bayan ng Almagro. Kahit ito na ang kalawang bisis na nakaapak kami rito. Siklita. Paano yung pangalan mo, Kap? Anong pangalan mo? Nina po, Nina Aplacador. Aplacador. Sa Biasong to? Biasong to. Biasong naman dito. Oo. Kani Biasong to. Okay. Kapano ulit pangalan mo, Kap? Napoleon po. Napoleon. Sama ka sa vlog, ha? Ano, Life Friend TV? Thank you. Ikaw nagkuhan. Sukol. Okay. Ano sa pangalan mo, kuya? Di ba sir, sir? Oo, sa pangalan mo? Alan Villa. Alan. Thank you, ha? Thank you. Mula Biasong, nagsimula kaming magpadyak sa gitna ng dilim. Tinatahak ang masukal na daan patungo sa bayan. Mabuti na lamang at hindi ganoong matataas ang daan. Bandang alas 8 na ng gabi nang makarating kami sa bayan ng Almagro. Ngunit hindi pa daw nagtatapos ang hamon. Ako dito kami sa Panububan pa. Ito yung Panububan na barangay. Bibiyahe pa kami mula sa Almagro papunta ng Talahid ngayong gabi kasi andun yung mga gamit namin saka doon kami mag-overnight. Ngayon nag-inquire kami doon kung mayroon bang ibang daan papunta sa taas, may kalsada na. Kailangan pa naming magpadyak sa kadiliman pabalik ng barangay Talahid kung saan naghihintay ang masarap na hapunan. Subalit hindi naging madali ang huling yugto. Puno ng matinding ahon at palusong ang kalsada dito at halos maubusan na kami ng lakas dahil sa uhaw at gutom. Sa sobrang pagod, napahiga na kami sa kalsada para lang makahinga at makabawi ng lakas. Bandang alas 10 na ng gabi sa wakas, narating din namin ang Talahid. Finally, parway here. Dito na kami sa... Okay, Konsyal, thank you so much. Kuya Jun, thank you. Okay. Dito na kami. 10:30. Hindi pa kayo nag-una? Ako ganyan. Tara, kain tayo. Konsyal, kahapon hindi ka sumabay. Ito yung aming kitchen ngayon na barangay hall nila. Ayun, 10%. Dito na kami paano, no? Dito na rin kami nagpalipas ng gabi sa bahay ni Kapitan Rolin kung saan saglit naming naibsan ang pagod mula sa mahaba at matinding biyahe. Kinabukasan muling sumigla ang aming pakiramdam habang sinimulan naman namin ang biyahe patungo sa isla ng Kirikiti. At sa pagkakataong ito, hindi lang ganda ng dagat at tanawin ang aming nasilayan, kundi pati na rin ang dalawang komunidad na sakop pa rin ng bayan ng Almagro. At sa unang pagkakataon, dito na kami nakabili at makakakain na rin ng preskong isda. Dito na kami sa Magsaysay. Barangay Magsaysay, Kirikiti Island, Almagro, Samar. Seawall and ano pong klaseng isda yan? Lagaw na. Bisugo sa Tagalog. Bisugo. Maya-maya. Ayan yung maya-maya. Wow! Tingag! Sa Gision ay ikuan. Hello po! Ayong buntag! Barangay hall ng Kirikiti. Ito parang speaking ng Kirikiti. Gawa dyan yung mga aran. Jusril Britso na. Jusril? Jusril. Oo. Okay. Ano meaning ng Kirikiti, Konsyal? Kasagaran kasi ng mga pangalan na yung mga related sa mga Spanish time. Sabi nga, Carlo? Gilbert. Ha? Gilbert. Ano yun, si Siana? Ha? Siana? Candy. Ha? Candy. Shandy. Ito si Jessica. Cecil. Ito si Crystal. Kayo yung nandun kanina, ha? Kmart. Kmart?
Bulogo? Bulogo? Bulogo TV. Purpose mo din yung mga tibihon. Ano nga, uy. Una, nakapalo na mi ay. Oh. Ronaldo Riviti. Kinsa man ang Rinaldo? Lagi. Ikaw? Oo, Ronaldo. Pagkatapos ng lahat, dito kami nagtambay at nagtampisaw sa isang abandoned resort sa Kirikiti bago umuwi. Perpektong lugar ito para mag-recover mula sa matinding pagod ng adventure namin kahapon. Dito rin kami nagluto at nagsalo-salo ng pagkain, sabay kwentuhan habang pinapakinggan ang hampas ng alon. Pagkatapos kumain, sinilip ko ang ilalim ng dagat at dito ko nasilayan ang makukulay at buhay na coral reef ng isla. Kahanga-hanga ang ganda sa ilalim ng tubig. Patunay na dati nga itong nag-iisang diving site. At dito nagwakas ang aming island hopping at biking adventure. Maraming salamat sa inyong oras at panonood. Sana ay may mga bagay kayong natutunan at inspirasyon na nakuha sa episode na ito. Sa bawat paglalakbay, may aral. Sa bawat lugar, may kwento. At sa bawat kwento, may alaala. Ito ang Lifeprint TV, nag-iiwan ng bakas ng paglalakbay. Tundok, ako'y lalakbay sa lugar na di pa natutuklasan, sa Visayas at buong bayan. Pala ang kamera, kwento'y likha. Hagupit ng hangin, init ng araw, lakas ng ulan, di ako susuko. Dahil sa puso ko'y may sigaw. Paglalakbay, pangarap ko. Biyahe tayo, tuklasin ang mundo. Mga lihim na paraiso. Bawat hakbang, kwento ng bayan. Lifeprint TV, kasama mo. Mula Samar tungo sa Luzon, sa Mindanao ako'y tutuloy. Mga kalsada, gubat at ilog, bawat tagpo'y aking itatala. Hinuplakan Falls, bundok at lawa, mga lugar na di pa nakita dito sa Pilipinas. Aking mahal, ang kwento'y papahayag. Biyahe tayo, tuklasin ang mundo. Mga lihim na paraiso. Bawat hakbang, kwento ng bayan. Lifeprint TV, kasama mo. Kahit saan, kahit kailan, basta may daan, ako'y lalakbay sa life.